Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Good morning po. Hopefully po ay tayo po ay handa na sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Pero manalangin po muna tayong muli. Hingi po tayo ng karunungan mula sa Panginoon. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ipinagkaloob ninyo sa aming malaya naming mapag-uusapan muli, mapapakinggan kung ano sinasabi ng iyong salita. Isa lang po ang panalangin namin, mangusap ka sa amin, Panginoon, ngayong umaga. We pray, speak to us, renew our minds, change our hearts, Lord. Yan po ang aming panalangin. Alam po namin, mahalaga na maunawaan namin ang iyong salita, pero hinahanap mo rin sa amin ang magawa namin ito sa aming pong buhay. Dalangin namin magkaroon ng kaganapan sa buhay ng bawat isa. Ang kalooban po ninyo at nakasulat sa inyong salita. Kung anong nakasulat, mapangyari sa amin, Panginoon. Marami po salamat dahil alam namin, ikaw po ay naririto at tutulungan po ninyo ang bawat isa po sa amin na maunawaan, makapasok sa aming puso ang iyong mga salita at sa aming isipan. Maraming salamat po dahil alam namin, ikaw po, Panginoon, ay kikilos sa aming kalagitnaan sa pag-aaral na ito, pagpapalain mong tunay ang bawat isa po sa amin. We give you all glory and all honor. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Mga konting ano lang po, no? Few things, important things po na kailangan ko lang sabihin. First of all po, I would just like to thank everyone po who have supported yung atin pong missions night last week. Nakalikom po tayo ng 24,000 nung gabing yun. And 8 pesos to be exact. So, purihin po ang Panginoon doon. Yun po ay, by the way po, kung nandun po kayo sa GC natin, sa mission, si Pastor Robert po ay nag-message po doon at magagamit po yun na pampagawa po, pambili ata ng bubong doon sa isang gawain po ng Panginoon. Wala naman pwedeng umangkin ng mga gawain ng Diyos, kundi sa Kanya po yun eh. So, at least po alam natin na ito po ay malayo ang mararating. So, hindi po pinag-uusapan kung magkano ang binigay natin. Pinag-uusapan po natin dyan ay at least po we know that we have a part doon po sa gawain ng Panginoon doon. And alam po ng Panginoon ang puso natin. Sa puso tumitingin ang Diyos. So, I would just like to thank everyone po who have participated po doon. Yung pong message po ng Panginoon ngayon sa atin is in connection with what happened yesterday. So yesterday po, if you are familiar with the Jewish calendar, yesterday, inalala po nila ang tinatawag nilang Day of Atonement. That's yesterday. Actually po, it started Friday in the evening, 6 p.m. Kasi ang araw po ng mga Hudyo nagsisimula ng gabi. Hindi iba po sa atin. 6 p.m. nagsastart ang kanilang day. So, ang Day of Atonement nila started ng 6 p.m. ng Friday at nagtapos ng 6 p.m. ng Saturday. So, that's one day for them. Hindi po tayo nag-meet noong kahapon, tsaka nung Friday. So, ngayon po natin aalalahanin din yan. No po. Every year po, we remember yung mga utos ng Panginoon na ito. Though we don't celebrate it the way Jewish people celebrate it. Pero sa atin po, naniniwala tayo that there is still importance, may kahalagahan na ang mga ito po ay tignan din natin kasi may dahilan ng lahat ng bagay na inuutos ng Panginoon, lalo pa iniuutos niya yon sa kanyang bayan. Tama po, hindi po tayo Israelita sa dugo, ibang kultura natin, pero naniniwala tayo na kapag nag-utos ang Diyos, lalo na sa kanyang bayan, may mensahe ang Panginoon sa mga utos na yun. Di lang basta pagagawa ng Diyos ang isang bagay nang walang dahilan. So titignan po natin muli kung ano po ang dahilan kung bakit iniuutos ng Panginoong ipagdiwang nila, yung tinatawag nilang Yom Kippur. Yan po ang term nila, no? Ang ibig sabihin po noon ay Day of Atonement. Sa Tagalog po, pag binasa ninyo ang inyong mga Biblia sa Tagalog translation, ang translation po ng Day of Atonement is Araw ng Pagtutubos. It has a connection with yung pong atonement ng ating mga kasalanan, pagtutubos ng ating mga kasalanan. So we'll be talking about that. But before I begin po, no,
alam po natin na sa calendar po ng mga Hudyo, ayan po, I have here, papakita ko po ulit sa inyo. I think I have already shown that a few years ago, but para po medyo mas makita natin, no? At maunawaan natin kung ano yung mga usual na pinagdiriwang din po at inaalala natin dito sa church, no? So, if you can see here, meron pong 7 na hindi lang po 7 ang pista sa Israel or feast. Pero there are 7 major feast. Ang bawat pista pong yan, hindi sila lang ang nag-isip. Ang Diyos po ang nagsabi kung kailan nila didiwang ito, specific po, anong araw, anong buwan. At ang Diyos din pong nagdikta kung ano ang gagawin nila sa mga araw na yan. So ito po ay galing sa isip ng Diyos. Hindi po yan basta nag-meeting sila at nag-decide lang na magdiwang tayo ng ganito. Hindi ganon. Ang Diyos po nag-utos sa kanila. 7 po yan, tinatawag nilang major feast. Ang 4 po ay nagfo-fall sa spring season nila. Okay po? Yung Passover, unleavened bread, first fruit, Pentecost, usually po, yan po ay ginagawa natin. Sa calendar po natin, ang katumbas po niyan, ay yung malapit sa Holy Week na part. Po. So, dun sa calendar po kasi natin, no, iba kasi yung kalendaryo nila sa kalendaryo natin. And then yung 3, huling 3 sa 7 pangunahing feast ng Israel, ay nagfo-fall sa fall nila. Ayun po. Yung fall po kasi is a season. So, yan namang pong fall ay it's between usually September and October. Sometimes it's at the end of September, sometimes it's at the first or beginning hanggang sa kalagitnaan ng October. Nagkataon po na ngayong 2024, tumungtong po yan ng unang bahagi at kalagitnaan ng Oktubre. Kaya yan po. Yung Feast of the Trumpets, Atonement, at saka Tabernacle. Yung Day of Atonement po, yan po yung nangyari kahapon. Friday evening hanggang Saturday evening. Ito po ay isang picture ulit para lang makita natin yung equivalent niyan sa atin pong kalendaryo. So mapapansin po ninyo, yung inner circle po natin, yung kulay itim, yan po ay kalendaryo natin. Yan, familiar tayo dyan from January hanggang December. Tapos yung sa outer circle naman po, yan ang katumbas na buwan nila. Saan ba nagfo-fall yan at anong equivalent niyan sa panahon natin? So ang kanila pong unang buwan, yung Nisan, ay nasa March to April. Makikita po ninyo. Doon po kasi nangyayari yung unang 3 sa 7 pista. Tapos hanggang sa dulo po ng yung pong kanina, yung spring season, yung Pentecost naman. Ayun. Pero ang focus po natin ay nasa month po ng Tishri. Yung number 7 doon. Kasi po dyan magfo-fall ang 3 huling pangunahing pista nila, the Feast of the Trumpets, o yung Rosh Hashanah na tinatawag nila, the Day of Atonement, Yom Kippur, at saka yung Feast of the Tabernacles, which is Sukkot. Yan po. Magfo-fall lahat yan sa month ng Tishri, which is between September and October. Ngayong 2024 po, yung Day of Atonement nangyari nga po yesterday. Today is October 13, so nangyari po yan ng evening ng October 11 up to October 12, kahapon. Ayan po. So, Day of Atonement. Bakit ko po pinapakita yan? Para i-announce na rin po na ang ating celebration for the Sukkot or the Feast of the Tabernacle will be next week. Kasi po magsisimula ang Feast of the Tabernacles ng Wednesday ngayong week. So, they will start it Wednesday, October 16, at magtatapos po yan ng October 23. That's 1 week of celebration for them. So tatama po yan sa Sunday next week. Yun po kasi yung Sunday na nakapaloob dun sa mismong celebration. So sasabay lang po tayo doon sa kanila pong calendar. Gusto ko pong maintindihan ninyo na hindi po natin ito pinaplano at dinidesisyon lang ng basta-basta. Sinusundan natin kung ano po yung nasa kalendaryo nila. Okay po? So, alam ko po, nagkaroon na tayo ng event last week, pero wala po tayong magagawa kasi po, itinakda ng Panginoon
yung araw na ito sa mga Israelita at sasabay lang po tayo. So it will be next Sunday. We encourage po, alam naman po ninyo sa mga matagal na po dito, kung ano ginagawa natin, we encourage you to bring fruits or basta bunga po, na bahala na po kayo mag-interpret ng bunga. Marami pong klase ng bunga. Pwede pong literal na bunga, pero you can interpret it in different way, basta fruit. You can also interpret it as the fruit of your labor, fruit, mga bunga ng pinagpaguran ninyo, you can bring it here. Usually po nagdadala tayo ng dito pong kaya kayong tanam po, tating ko pong tanam. Kami po magdadala kami ng miracle fruit. Tapos yung iba po, you can bring. Pwede po lahat. So we will be doing it. Kasi po yan ang ginagawa rin nila. They are offering fruits sa mga panahon na yun. Though it's a day of celebration. May plano po ako sa isip, but hindi ko po muna i-announce. I will be asking all workers, deacons, and other workers to have a short meeting later para po magkaroon tayo ng general consensus at pag-usapan po natin at makapag-come up tayo ng isang program kung anong gagawin natin. Okay po, so, pero next week na yan. Yung pong morning, sigurado po regular service siya. So we will just be announcing kung ano po ang mangyayari next week ng morning. Yan po. Mga announcements lang po yan. Pero ngayon po, today, we will be focusing on the Day of Atonement. Supposed to be, this will be also our Intercessor Sunday. Because Day of Atonement is a day of prayer and fasting for the Israelites. Okay po, pag-usapan po natin yan. Though, siguro po, iniisip ninyo, every year na lang pinag-uusapan natin ang mga to. Ito po ang purpose ng Diyos. Bakit po pinagdiriwang yan at inutos niyang every year ipagdiwang yan? Bakit po? Ang mga pista o mga araw na ganito, na sinabi ng Panginoon sa kanilang bawat taon, alalahanin ninyo at pagdiwang ninyo yan, those are days of remembrance. Days na kailangan mong parang in commemoration of something. So this is the reason why may celebration na ganito para alalahanin daw natin at hindi makalimutan ang mga mahalagang bagay. At may mahalagang bagay po patungkol sa Yom Kippur na kailangang hindi makalimutan kaya inutos ng Diyos na alalahanin ng mga Israelita ito sa bawat taon. Kasi po pag huminto sila, makakalimutan nila ang isang mahalagang bagay. So Yom Kippur po para sa kaalaman ng lahat, ang tawag ay Day of Atonement. Marami pong mga tawag sila dyan. Sometimes they call it the bloodiest feast of all. Bakit po? Kasi there is a connection between Day of Atonement and blood. Kasi po, ito po yung araw na kung saan ang punong saserdote, isang taon lang siyang pwedeng pumasok sa puso o gitnang-gitna ng tabernakulo. They call it the Holy of Holies. Isang tao lang po nakakapasok doon, yung pinakapunong saserdote o pinakapunong pare sa panahon noon. Pero nakakapasok siya doon ng once a year lang. May araw na itinakda. At ang araw na yon, they call it the Day of Atonement. Anong gagawin ng punong pari doon? Ito po yung araw na kung saan hihingi ang punong saserdote ng tawad sa kasalanan ng buong bayan for the whole year. So ganun po kahalaga yung araw na ito sa kanila. Pag nakalimutan nila ito, malaking bagay yon. Kaya nga po, pinaghahandaan nila yan. Actually po, ang high priest daw, naghahanda na. Halimbawa po, Day of Atonement ngayon. Ang start ng paghahanda niya para sa Day of Atonement next year is kung Day of Atonement ngayon, nagsa-start na siyang maghanda, kinabukasan pa lang. So there is a 1-year preparation for it. Kailangan malinis at walang bahid ang lahat ng gagawin. Kasi haharap po sila sa Diyos upang humingi ng tawad. So that's how important this particular day is. Kaya alalahanin po natin yan. This is written in Leviticus chapter 16. Basahin po natin yung pinagmulan po nito. Leviticus chapter 16 verse 29. Sabi po ng Diyos, ang Diyos po nagsasalita dito, "This is to be a perpetual statute for you." Yung later po I will be emphasizing some words po dito. Ang sabi po ng Bible, sabi ng salita ng Diyos, sabi ng Diyos sa mga Israelita, mayroon siyang sinasabing perpetual statute. In the 7th month, which is yung pong kanina, balik lang po ako,
Remember po, the 7th month is Tishri, no? Ayan po. Yung 7th, sa outer circle. Sabi ng Bible, in the 7th month, ang Diyos mismo nagpumili ng buwan. At siya rin mismo ang pumili ng araw. In the 7th month, on the 10th day of the month, you must humble yourselves and do no work of any kind, both the native citizens and the foreigner who resides in your midst. Sabi ng Panginoon, it will be a perpetual statute. Kailan daw po? On the 7th month, on the 10th day of the month, you must humble yourselves and you must do no work of any kind. Yan ang sabi ng Bible. Actually po, tawag din po sa Day of Atonement is the Sabbath of Sabbaths. Sabbath is a holy day. It is the holiest of all Sabbaths para sa kanila. Kaya mahalagang mahalaga po yun. May mga ilan pong important words dyan, like yung word na perpetual. Alam po ninyo yung ibig sabihin ng perpetual. The meaning of perpetual, kung titignan niyo sa dictionary, it means never ending, not changing. Occurring repeatedly or frequently as to seem endless and uninterrupted. Hindi pwedeng matapos, hindi daw pwedeng baguhin, yan ay panghabang panahon. Yan ang ibig sabihin ng perpetual. Kaya nga po may mga ospital tayong perpetual health. Yung ibig sabihin po ng perpetual, pangwalang hanggan sa habang panahon. Ang sabi ng Diyos, gagawin nyo to perpetually. Ang ibig sabihin ng perpetually, magmula ngayon hanggang magpawalang hanggan. Yan ang sinasabi po ng Bible. Hindi yan matatapos, perpetual. At yung perpetual na yan, binanggit na statute daw siya. Ang ibig sabihin po ng word na yan, mandate. Ang ibig sabihin na yan, rule o kaya law. Sabi ng Bible, yan ay utos at batas. So ibig sabihin, they don't have parang any option. Hindi po yan yung isang bagay na pinapakiusap lang ng Diyos. Yan ay isang bagay na iniuutos ng Diyos. At ang utos na yan ay perpetual. Yan ang sabi ng Bible sa kanila. Kapag po sinabing statute or law, it is something appointed by an authority o isang authority minandate niya ito, parang ganoon. Meron din po kasi tayong tinatawag na statutory law sa Pilipinas eh. These are laws na mandated na wala kang choice kundi sundin yun. Ito po ay batas hindi po ng tao pero inuutos mismo ng Diyos. At sa sobra pong kahalaga nito, sinabi mismo ng Diyos na perpetual nilang gagawin. Yan, para lang po maintindihan po ninyo yung mga terminology. So, it is a day na talaga pong binigay ng Panginoon yung mismong araw. Pero gusto kong i-highlight yung word na sa day daw na yon, on the 7th month, 10th day of the 7th month, ano daw po gagawin? You must humble yourselves. Gusto ko pong i-highlight yung word na humble kasi it is a day na kailangan pong i-humble ang sarili. Alam po ninyo yung ibig sabihin ng humble? Isang araw po ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. That's the meaning of it. Pag po sinabing humble, mapagpakumbaba ang ibig sabihin po noon. And I think po, if we are talking about the word humbleness, it will be a challenge to many. Yan po, hindi madali sa tao. Kasi po, majority of people, maraming mga tao, may pride eh. Mapagmataas, sabi ng Bible, sa araw daw na yan, wala daw dapat pride makikita ang Panginoon. It will be a day that all people, every Israelite should humble themselves. Araw ng pagpapakumbaba. Lahat ng pagmamataas dapat wala. Hindi po pwede makaharap sa Panginoon na may pride sa araw na yan. Anyways po, kahit di naman sa araw na yan eh, when we come to the Lord, dapat po we come with a humble heart. No? Alam naman natin po yan. Pero that's just a few words na needed to be highlighted po dyan sa binasa po natin para maintindihan natin. Tinype ko dyan sa Tagalog eh, para po makakuha ninyo at mas lalong maintindihan. Same verse po, Tagalog lang. Ito ay tuntuning susundin ninyo magpakailan paman. Magpakailan paman is the perpetual na term
tuntunin is the statute. Tuntunin ito o utos. Tuwing ika-10 araw ng ika-7 buwan, mag-aayuno kayo at huwag magtatrabaho. Yung word na humble yourselves, tinranslate sa Tagalog ng pag-aayuno. Ayuno po is fasting. So they are fasting during this particular feast, no po. Ito po ay day of fast and prayer. They pray and fast. At hindi po sila nagtatrabaho. Dapat itong tuparin ng lahat, lagana siya po. Maging Israelita man o dayuhan. Kasi may mga Israelita po noon na nakatira din sa kanila. So, kahit pa dayuhan yan, kahit pa Israelita siya, regardless po, basta nandun siya, kaya kailangan po sundin yun. Yan ang nasabi ng verse 29. And then let's move sa verse 30. Bakit po ganun ang utos? Ano bang gagawin? Ito po ang dahilan. Ang sabi ng Bible in verse 30, binasa natin kanina verse 29. Sabi po ng susunod na verse, for on this day, yan po, atonement is to be made for you to cleanse you from all your sins. Ito po pala ay araw na itinakda ng Panginoon upang ang lahat ng karumihan dahil sa kasalanan ng Israel ay lilinisin ng Diyos. Hindi po ba napakagandang araw niyan? Sa isipan mismo ng Diyos nang galing yan. Later po, babalikan ko yan, no? At gusto ko pong ma-appreciate lang ninyo yan. Sabi ng Diyos, you must be clean before the Lord. Dapat yung word na must, dapat. Yung ibig sabihin ng must. You must be clean before the Lord. It is to be a Sabbath of complete rest for you. And you must humble yourselves. Again, binanggit na naman po yung word na humble. It is a perpetual statute. Binanggit na naman po yun. 2 verse pa lang po tayo, pero yung mga hinighlight kong word kanina, binanggit ulit. Sa Biblia po kasi, sa pag-aaral ng Biblia, pag inuulit-ulit ang mga bagay, dinidiin yun ng Diyos. Ang ibig sabihin, the Lord is giving too much importance doon sa bagay na iyon, na inuulit-ulit ng Diyos yun. Di po bang mga magulang ganyan din? Pag inuulit-ulit natin sa ating anak, mahalaga yun. Dangalwa po nga anak, dahil tinsan nito ulit-ulit na mo, lagi nang yan. Pero hindi nila alam, yung mga inuulit-ulit na ganun, yun ang mahalaga. At ang Diyos po, sometimes nagtutunog redundant. Pero, alam po kasi ng Diyos na kadalasan di tayo makuha sa isang, isang sabi lang Kaya, totoo na po nini, I appreciate po yung ng Panginoon patience niya sa atin Na hindi lang niya sinasabing isang beses, inuulit-ulit pa niya para sa atin. Hindi po ba kayo natutuwa doon? Ako po na-appreciate ko yung ganyan ng Panginoon, yung pag-uulit-ulit niya ng ganyan kasi po, it reflects yung kung gaano niya tayo kamahal at gustong mapabuti. No po. Ayan, ang sabi po ng Bible, it will be a day of atonement. A day where our sins will be cleansed. Pero may sinabi pong Panginoon dyan, yung naka-black na binold letter ko po, you must be clean before the Lord. That's the will of the Lord. Yan po ang kalooban ng Panginoon. Yung pong word na atonement sa Tagalog, pagtutubos sa kasalanan. Yan po ay pamamaraan ng Diyos ng paglilinis. Walang makagagawa niyan maliban sa Diyos. Ang tao po hindi niya kayang linisin ang sarili niyang kasalanan. Kasi po kung kaya din natin palang linisin ang sarili nating kasalanan, hindi na dapat namatay sa krus ang Panginoon at inalay ang kanyang buhay. No one can wash away our sins except from the Lord. Sinubukan din po yan ni Adan at ni Eva. Nagtago sila, tinakpan nilang kanilang karumihan, pero hindi nila kayang takpan yan. Ang Diyos lang po talaga makakatanggal po niyan. May mga ilang bagay po na gusto kong i-highlight lang. May sinasabi po ang Biblia na paglilinis sa ating mga kasalanan. Yung word pong paglilinis may connection sa dumi. Kung di marumi, hindi mo lilinisin. Di po ba? Ang word na linis, lilinisin, may connection yan sa dumi. Maglilinis ka kasi marumi. Pero yung paglilinis, anong lilinisin? Kasalanan daw. So ibig sabihin ng kasalanan may connection din sa dumi. Naku po ninyo, gusto ko pong maintindihan ninyo mga kapatid, ng kasalanan na hindi mababaw na bagay sa harapan ng Diyos. Seryosong bagay ang kasalanan sa mata ng Diyos. At ang kasalanan sa mata ng Diyos ay nagpaparumi sa tao. Kapag nakagawa tayo ng kasalanan, akala mo wala lang.
Pero sa mata po ng Diyos, nababahiran tayo ng dumi. So, if the Lord is looking, tinitignan po niya tayo, tumatagos ang mata ng Diyos hanggang sa puso. At ang kasalanan po, nag-iiwan talaga ng dumi yan, ng mancha, ng residue sa atin. Pero ako po, na-appreciate ko yung will ng Panginoon, kalooban ng Diyos. Ang nais ng Diyos, maging malinis tayo. Ayaw niya tayong makitang marungis at madumi. Isang typical na karakter ng isang mabuting ama at mabuting magulang. Sino ba naman pong magulang ang gustong makita ang kanyang anak na dungisin? Ikayo po, pengari. Gusto pong maranaing anak yun, ang gagawan nyo. Hindi po ba? Ang kahit siyang manasakit, utusan talang mandilo. Yung masakit po ng alawang anak, labisang mandilo. Makanyan mo naman po karang Kristiyano. Labisang malinis, ng alawang Kristiyano. Pero ang gusto ng ating Diyos Ama, makita niya tayong malinis. Kasi po ang ating Ama sa langit, walang bahid ng dumi. Kaya nga po sinasabi ng Bible na inuutos ng Biblia na kailangan tayong maging banal kasi daw siya, banal siya. Kasi kung siya malinis, gusto niya malinis din tayo. At ang kasalanan, nagpaparumi sa tao. At napakaraming mga kasalanang dumadaan sa buhay ng tao, napupuno tayo ng dumi. At ito po, umisip ng paraan ng Panginoon para linisin tayo. Ang mga Israelita po noon, inutos ng Panginoon sa kanila, nagtalaga ang Diyos ng isang araw para malinis sila. At nagtalaga din po ang Panginoon ng kapamaraan paano gawin yung paglilinis na yon. Kayo na po bahalang magbasa ng chapter 16 sa bahay ninyo para po mas maintindihan ninyo ito kasi po medyo mahaba po yon. Pero isa-summarize ko na lang. If you will be reading chapter 16, sinabi din po ng Panginoon, I'm talking about Leviticus chapter 16, sinabi po ng Panginoon doon kung anong gagawin. Ang punong saserdote, of course po, magpe-prepare siya. Maghahanda siya. Sinulat din po doon kung anong susuot, etc. Talagang detailed niya po yung Lord ka rin in details. Tapos, sinabi din po doon na ang punong saserdote, dahil may kasalanan din siya, hindi naman siya Diyos, hindi rin siya perpekto, kahit yung high priest meron din, kailangan niyang mag-alay ng isang handog para sa kanyang sariling kasalanan. Kasi po, dapat malinis ang saserdote para makahingi siya ng tawad para sa buong bayan. Hindi po pwede po na ang representative ay marumi. Kailangan siyang muna na malilinis. So yung pong sa kanya, bull ata ang sa kanya if I'm not mistaken. Pero kapag nagawa na niya yon, ang buong bayan naman po, there will be 2 goats, 2 kambing. Ang magre-representa po ng pagtatanggal ng kasalanan. Pag binasa po natin yan. Ito po pala yung Tagalog version yan, yung kanina, verse 30. Araw na ito tutubusin sa inyo ang inyong kasalanan upang maging malinis kayo sa harapan ni Yahweh. Okay, these are some facts po. Babalik ako mamaya yung 2 kambing. No? Pero here are some facts po about the Day of Atonement. It is the holiest day of the year for the Jewish people. Its central themes are atonement and repentance. So wala po silang ibang ginagawa, hindi sila nagtatrabaho. Sila po'y nananalangin, nag-aayuno, humihingi ng tawad sa Panginoon. Jews traditionally observe this holy day with a 25-hour period of fasting and intensive prayer. Not just a common prayer, it is an intense prayer. Often spending most of the day in the synagogue services. So talaga pong they offer that day, particular day, na tungkol lang sa pananalangin ang gagawin nila and repentance. Yan mga ilang mga bagay. O balik lang po ako doon sa 2 kambing kasi po ito po yung pamamaraan ng Panginoon. Inutos po niya na gawin. Yung 2 kambing pong yan po ay piniprepare talaga para sa araw na yan. Remember po, nakaschedule yun So ang mga Hudyo, yan pong mga kambing na yan, ang mga pinaka-perfect na kambing sa buong bayan. Hindi po yan dapat may bahid. Yan po ay parang talagang ipinanganak at inalagaan para lang doon. Yung pong isa, tinatawag na, yung pong isang goat, tinatawag na scapegoat. Yung isa naman, tinatawag na slain goat. Yung pong slain goat, ang kanya pong role ay mamatay.
Kasi po, they will kill that goat, kukunin ang dugo, at ibubuhos yung dugo dun sa mercy seat o kaban ng tipan. That's for the offering of the sin, for the remission of sin. And then the other goat naman po, yung tinatawag na scapegoat, palalayain yung goat na yon. Pero bago yan palalayain, ipapatong muna yung kamay ng saserdote doon po sa scapegoat at ang lahat ng mga kasalanan ng buong Israel ipapasa po doon. It's like a substitute. Naku po ninyo? Substitute sila. Yung dalawang goat na ito, parang substitute ng Israel. Yung mga kasalanan ng Israel, ang magbubuhat, yung dalawang kambing. Ang isa mamamatay, yung isa po ipapasa yung mga kasalanan, ililay hands. Tapos po, palalayain yun. Pero yung magandang term na ginagamit nila, ililigaw yun. Ilalabas po yan sa Israel, kasi po by that time, may bakod po yun. No? Yung panahon po ni Moses, wala, of course. Pero ilalabas siya, ilalayo siya sa kapulungan ng mga Israelita. Pero kapag linayo yan, sinisigurado nila na hindi na yan makakabalik. Talaga pong it will never never seen again. Yun po katumbas niya yung as far as the east is from the west. That's how far God has removed your transgressions from you. Yun yung term na ginamit nila. Talaga pong ilalayo nila yun. Ayun. So yun po yung dalawang kapalaran ng dalawang kambing na yun. No? At yung pagpili po kung aling kambing ang mamamatay at aling kambing yung magiging scapegoat, magkakast ng lots yun. Hindi po taong mamimili. It is the Lord who will choose. Ayan. So, kung papansinin po natin para mabuo yung tinatawag na atonement, yung mga importante pong words dito is the high priest, of course. Kasi may part siya. And then the goats. The high priest is the one who will intercede. Yun siya ang gagawa ng pag-atone. Pero yung dalawang goats, ang magiging alay at handog para doon. Ano po ba ang mensahe niyan para sa atin ngayon? Of course po, we are not doing that anymore. Kasi po, ang sinasabi ng Biblia, ang lahat ng pistang yan ay salamin lang ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga ng pagdating po ng Panginoong Jesus, tinupad na niya lahat yan at hindi na kailangan pang ulit-ulitin kasi yung pagtupad ng Panginoon ay minsanan pero sasapat panghabang panahon. Okay po? Yung pong isa, yan, picture lang po yan, naghanap ako ng picture na parang inihahanda siya para katayin at para patayin. Ayan. Mayroon pong bowl dito sa bandang baba, siguro po paglalagyan ng dugo, kasi po yan yung slain goat na tinatawag. Mamamatay po yan at yung dugo ang isprinkle sa mercy seat sa taas na bahagi ng Ark of the Covenant. Yung isa naman po, ipapatong ang kamay ng priest po dyan at ililigaw. We call that scapegoat. Dalawa po yan. Nabanggit ko po sa inyo na ang participation, tatlo lang po yan, no? Yung dalawang goat at saka yung high priest. Yun po yung malaking role dito sa atonement na ito. Pero alam po ninyo, ang dalawang yan ay reflection ng Panginoon. Ang Panginoon po, unang-una, siyang naging high priest daw natin. Pero hindi lang siya basta naging high priest. Siya rin po naging alay mismo. Siya yung nag-alay, pero siya rin ang naging alay. Naku po ninyo yung konsepto. Ginawa lahat ng Panginoon. In Hebrews chapter 4, verses 14 to 16, mababasa po natin, "Therefore, since we have a great high priest," talking about the high priest, tandaan po natin, sa batas po na binigay sa panahon ni Moses, high priest lang ang gumagawa ng atoning na yon. Yung, of course po, it is God who cleanses the sin or take away the sin, but yung high priest ang pumapasok po doon to intercede. Pero sinasabi po dito, there is a great high priest, pinakadakila sa lahat ng punong saserdote, who has ascended into heaven. Sino po daw yon? Jesus, the Son of God. Let us hold firm to the faith we profess. So Jesus is the great high priest na tinutukoy po dyan. So talking about atoning of sin, the atonement, Jesus po became or is our great high priest.
Pero hindi lang po siya basta great high priest. Kasi po ang high priest, pumapasok lang siya doon nung panahon po ni Moses Yung mga goats ang nagiging sacrifice, sin offering. Pero ang kaibahan po, si Jesus ng high priest, siya rin ang naging sin offering. Kasi po pareho, salamin talaga lahat ng gagawin ng Panginoong pagtutubos. By the way, in John chapter 1 verse 29, the next day John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sins of the world." It is Jesus who takes away the sin. Yan ang sabi po ng salita ng Panginoon. It has also a connection with the blood. Kasi po yung slain na goat, yung papataying goat, hindi lang siya basta papatayin, kukunin ng dugo. Kasi po that blood will be the remission. It will be the, parang, ano po bang tawag doon? Yung, the blood will be, parang the requirement for the remission of our sin. Sabi kasi po ng Bible, without shedding of the blood, there is no remission of sin. Yan po ay sinasabi ng Bible. Leviticus 17 verse 11, "For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your soul. For it is the blood that maketh an atonement for the soul." There is a connection between blood and atonement. Pero habang binabasa ko po lahat ng ito, naalala ko yung sinabi sa Hebrews, sa book of Hebrews. Hebrews chapter 10, from verse 4, pababa po. No? O tignan po ninyo ito. Sabi ng Hebrews chapter 10, then I will try to explain it later po. No? Sabi ng verse 4, chapter 10, verse 4 of Hebrews, "It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins." So sabi po ng New Testament, in the book of Hebrews, this is in the New Testament, Old Testament ang binasa po natin kanina, ang dugo daw po ng goats will never take away the sins. But the question, bakit pinapagawa ng Panginoon? Because it is just a typology or a reflection of what will happen sa panahon ni Jesus. Hindi talaga yun yung dugo. Pero parang ipinapakita at ipinapahiwatig lang ng Panginoon na darating ang araw, may mamamatay talaga at may daranak na dugo para mapatawaran ng kasalanan ng tao. It is not the goats. Therefore, sabi ng Bible, when Christ came, o malinaw naman po na ang Panginoong Jesus ang tinutukoy dyan. When Christ came into the world, He said, "Sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me." Sabi po dito, "With burnt offerings and sin offerings you were not pleased. Then I said, Here I am. It is written about me in the scrolls. I have come to do your will, my God." Verse 8, "First He said, sacrifices and offerings, burnt offerings of sin offerings, you did not desire, nor were you pleased with them, though they were offered in accordance to the law." Tapos ito pong verse 9. "Then He said," Jesus said, "Here I am. I have come to do your will." He sets aside the first to establish the second. Verse 10 po. "And by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all." Yan ang sabi po ng Bible. It's not the blood of the goats. It's the body daw po of the Lord. The blood of Jesus, His body. Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Once and for all. Ito'y nagawa at ginawa niyang minsan lang at para na yun sa lahat. And this is the reason po why we believe na hindi na dapat pang ulit-ulitin at saktan ng sarili ng mga tao at gawin po yun kasi ginawa ng Panginoon yun once, isang beses, at para na sa lahat. Yan ang sabi ng Bible. It is a reflection of our high priest at the same time, our parang yung parang representation natin, yung kasi po ang Panginoong Jesus, kinuha din niya He became parang the sacrifice for the sin. Siya po ang gumawa ng paraan, pero siya rin ang naging mismong handog. Parang ganun yung dating niya. Ito po yung picture niya. That's our high priest, but at the same time, the Lamb who was slain for the sins of the world. He became our intercessor, the high priest. Siyang namagitan sa atin, humarap para sa kasalanan natin. Tayo nagkasala, pero siyang humarap. Pero hindi lang siya basta humarap. Siya rin pong namatay para sa atin.
Hindi kasi po pwedeng ganun-ganun lang. Dapat sabi ng Bible, para mapatawaran ng kasalanan, may mamamatay. Kamatayan po kasi ang bunga ng kasalanan. That's in the book of Romans. Ay, yan po ang letrato po ng Panginoong Jesus. Actually, that's just an interpretation of it. Pero para po sa akin, parang kulang pa daw yan eh. Because the description of the Bible will tell us, pag nakita mo daw ang Panginoon, hindi mo na siya makikilala kung tao siya o ano. Ang sabi nga po ng mga gumawa niyan, I think that's Mel Gibson, no? Naalala po ninyo yan? That's Passion of the Christ, that's a movie. Marami po nagalit dyan eh. Kasi daw po masyadong brutal. Pero ang sabi nga nila, nagpigil pa daw po sila dyan eh. Pinigilan pa nilang kanilang sarili. Mayroon pang restriction yun. Pero, yan po ang katotohanan. Inalay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Now, kaya sinasabi ko po ito, for us to remember it. That's the reason of this Day of Atonement. To remember na ang Panginoon ay gumawa ng kapamaraanan para mapatawaran tayo sa ating mga kasalanan. At gusto ko pong maintindihan natin yan at huwag nating makalimutan. Pero hindi lang po basta maintindihan. Kasi po, anumang bagay na sabihin mo mang na-realize mo at naintindihan mo, pero kung walang nangyari at nabago sa buhay, walang kwento yung na-realize mo. Kasi if you will realize something, dapat magtutulak sa yan to change or to do something. Kasi po sabihin nyo, realize ko na mali pala yung mangopya. Kaya mangopya ka pa rin. Alam mo, kwento po nga realize mo. Realizations are not, kaya po, hindi po sapat ang realization. Marami tayong realization, pero kung walang na a-activate sa buhay natin o nababago sa buhay natin, walang na-change, walang kwentang realizations. Yan po, naiintindihan natin. Pero hindi lang, ang salita po kasi ng Panginoon is not just meant to be or meant to feed our minds. It's not just, hindi lang po pinapakain ng isip natin at mag-stay sa puso. Lumalabas dapat yan sa kilos. So the question is this, ngayon pong naalala natin yan at naiintindihan natin ang ginawa ng Panginoon, hindi po hindi po madali yan. Hindi po cheap ang pinambayad. Tandaan po natin, napakalaking bagay po niyan ang ginawa ng Panginoon. Ngayon po, ano pong magiging implication yan sa atin? Ano po ba dapat nating magiging respond dyan? What is our response? How do we respond? Dyan po sa ginawa ng Panginoon. This is the reason why Israelites, pag dumarating ang araw na ganito, nagre-repent sila. Talaga pong ginugugol nilang buong araw, praying and repenting. They check themselves. Mayroon po ba Panginoon na karumihan pa sa amin? And then they ask for forgiveness. Reflecting on the significance of Yom Kippur or yung Day of Atonement, a call po to repentance and renewal. That's the meaning of this day, no po? A day of repentance and renewal. Tandaan po natin mga kapatid, makinig po kayo mabuti. Hopefully po, bigyan tayo ng karunungan ng Panginoon. Patapos na po ako, this is the last part. Yung repentance po, hindi one time lang ginagawa yan sa buhay natin. Alam ko po nang tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang sariling tagapagligtas ng ating buhay, humingi tayo ng tawad. Tama po? Kasi part yun ng pagtanggap ng Panginoong Jesus bilang sariling tagapagligtas ng ating buhay at manunubos. Pero hindi po yan ginagawa ng isang beses lang. Ginagawa po dapat ang repentance araw-araw. We always check ourselves. Kasi po kung tunay na gusto nating maging matuwid sa patingin ng Panginoon, dapat sinecheck natin lagi ang sarili natin. Kasi po ang kasalanan nagpaparami sa atin. And that's the importance of the meaning of repentance. The message of repentance to us. Repentance is very important. Ito po ang heart din, isa sa pinaka-highlight ng araw pong ito. Yung Day of Atonement nila. It's about repentance. I remember po, isa po sa mga pangunahing mensahe ng ating Panginoong Jesus pag nagpe-preach siya. There are many verses in the Bible that Jesus preached about repentance. Hindi lang po si Jesus, kahit si John the Baptist, di ba? Sinisigaw niya yan, repent. Naalala ko po tuloy yung isang tao, hindi ko na po siya nakikita ngayon before pandemic. May sasakyan pong punong-puno ng sticker Tapos nagsisisigaw siya na magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Manto niya pa po susugal ganyan itapat niya ka na susugal. Magsisi na kayo. Mababungkay. Tinatawanan siya. Pero ako po, saludo ako sa kanya.
Alipuega na gana, sabi dito. Pero totoo ang sinasabi talaga niya. Yun po talaga ang mensahe kahit ng Biblia, na nais ng Panginoon na magbalik loob ang lahat ng tao sa Diyos. At ang pagbabalik loob, kailangan ng repentance niyan. Minsan po, napakababaw ng tingin natin sa paghingi ng tawad. Yung repentance. Pero Jesus is preaching it. Matthew 4 verse 17. Matthew chapter 4 verse 17. From the time Jesus began to preach, magsisimula pa lang daw pong mag-preach si Jesus dito sa Matthew chapter 4. Ang sinabi ko agad niya, He said, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, kasi daw po nakasalalay ang kaharian ng Diyos dito. The kingdom of heaven is at hand. Si Jesus po mismo nagsasabi niyan. Alam po ninyo, ang lahat ng mga character sa Bible, maliban sa Diyos of course, maliban kay Jesus, ay nakagawa ng mga kasalanan. Hindi tinago yan ng Biblia. Even David, even Moses, even Abraham, name it. May mga pagkakamali silang nagawa. Pero alam po ninyo, ang common sa kanila, bakit kinalugdan pa rin sila ng Diyos kahit hindi sila perpekto? Marunong silang tumalikod sa mga kasalanan, humingi ng tawad. Sila po, pag humingi ng tawad, hindi na binabalikan yung hiningi ng tawad. Katulad po ni David, kapag humingi siya ng tawad, talagang tinatalikuran niya yung kasalanan. And I think that's the meaning of repentance. Hindi repentance yung nagsorry ka nga, pero maya-maya ginagawa mo na naman. That's not repentance. It is a total, parang 180 degree, hindi po 360, babalik ka rin. 180 degree rotation. Tatalikod talaga at hindi na babalikan. Lahat po ng mga men of God, great women, patriarchs, even greatest prophets, kings, servants of the Lord in the Bible, nagkaroon lahat ng mga low moments yan, nadapa, nagkamali. Sinadya man o hindi, pero marunong silang humingi ng tawad. Lahat ng tao po nagkakamali. Pero huwag po nating gamitin naman yon para abusuhin naman ang kagandahang loob ng Diyos. Sometimes po sinasabi ng maraming tao, tao lang, marupok ka na, mahina. Naintindihan siguro ako ng Panginoon, etc. Don't abuse. Alam po ninyo, mabait ang Panginoon, pero to abuse yung kanya pong goodness at saka grace, wag naman sana. Ano pong dapat natin gawin pag nagkamali? Humingi ng tawad. Pero may process yan eh. Unang-una, dapat po, para makumpleto po yung tinatawag na repentance, you must identify kung ano ang nagawa mong mali. Dapat po, you can identify what is right and what is wrong. Tanong ko po sa inyo mga kapatid, alam pa po ba natin kung anong tama at mali? Paano po natin malalaman kung isang bagay tama o isang bagay mali? Paano po? Ayon lang po ba yun sa palagay? Kasi po, pag tinanong mo ang dalawang tao, may bagay na sinasabi niyang tama, pero sa isang tao, mali. Kung panapananaw lang po natin ang pag-uusapan, magkakaiba tayo lahat ng pananaw. So there must be a standard of what is right and what is wrong. And what's that standard? The standard is the word of the Lord. Kahit palagay mong tama, kung sinasabi ng salita ng Diyos, mali yan, mali yan. Ang standard natin kung anong tama at mali ay hindi yung nasa isip mo na tama at nasa isip mong mali. Ang standard natin at magdidikta, the final authority, is the word of God. Kahit sinasabi pa ng iba, hindi naman mali yan eh. Pero pag sinabi ng Bible na mali yan, ang masusunod, ang magdidikta kung anong tama at mali, ay ang salita po ng Panginoon. So para ma-identify kung anong tama at mali, kailangan talaga nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon. Yan ang mahirap po sa marami. Hindi nakakahingi ng tawad kasi po unang-una, hindi naman nila alam na mali yun. Hindi naman po kasi nagbabasa ng Biblia at saka po hindi naman nakikinig ng pangangaral. Kaya wala ka talaga, ignorance. Parang wala silang aram. But remember po, ignorance of the law is not an excuse. Kahit po sa spiritual ganyan. Sabi po ng Biblia, there are many people na namamatay dahil because of lack of knowledge, ignorance. People perish because of lack of knowledge. That's what the Bible tells us. So kailangan meron tayong malinaw na pamantayan kung anong tama at mali. Panalangin ko po mga kapatid, sa ating kapanahunan,
na parang malabo na ang lahat. There are many gray areas in our time. Noon po, noong unang panahon, mga 30 years ago, 20 years ago siguro, masasabi mo pa yung anong tama at mali. Ngayon po, wali mo na. Marami nang nalilito kung anong tama at kung anong mali. Dati pag sinabi mong dapat magsama lang kapag kakasal, alam mo kung anong tama, alam mo kung anong mali. Ngayon, iba na. Tanungin mo po ang mga tao, may iba-ibang pananaw na patungkol sa tama. As long as wala daw naapektuhan, wala daw tinatamaan, wala kang piniperwisyo, yun po bang batayan natin ang pagiging tama at mali ngayon? E paano naman po ang Diyos? Wala kang nasaktang ibang tao, pero ang Diyos, pag nakikita niya kayo, nasasaktan siya, paano po yun? Sasabi kung anong tama at mali, ay ang Panginoon at ang kanyang salita. Napakarami pong gray area ngayon. Ang panalangin ko, alam pa natin kung anong tama at mali. Maraming mga tao, whitewash ang mga bagay-bagay ngayon. Whitewash po yung kinukumbinsi nilang kanilang sarili na hindi mali yun. Tandaan po natin mga kapatid, pag mali, huwag mo nang ipaglaban. Pag mali. Dapat alam po natin lahat yan. No po? Naalala ko po, alam po natin lahat yung kwento ni Jonah, di ba? Jonas. Yung sa Nineveh. Alam po ninyo bakit galit na galit ang Panginoon noon at gusto niyang i-wipe out ang Nineveh? Kasi may description ng Bible patungkol sa Nineveh. In chapter 4 po of Jonas chapter 4 verse 11, ganito po ang nakasulat. Bakit po ganun na lang yung parusa para sa Nineveh? Ito ang sabi ng Bible. Ang sabi po dito, ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Nineveh? Ano po ba daw ang Nineveh? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirahan ng mahigit 120,000 tao na hindi alam kung ano ang tama at mabuti sa masama. Yan po sabi dito, isang malaking lungsod daw na hindi alam kung ano ang mabuti o masama. Ibig sabihin, they have no concept between what is good and what is bad. Pag tinanong mo sila, hindi nila alam kung anong tama at mali. Yan po ang delikado. Pag hindi mo na alam kung ano ang tama sa mali, hindi ka talaga makakarepent pagka ganyan. You can only repent kung alam mo nagkamali ka at kumbinsido kang nagkamali ka. So, kailangan inaalam po natin yan. Mahalaga na na-identify natin kung anong tama at mali. Pag na-identify mo na, huwag nang in denial pa. Kasi mahirap po kasi alam mo ng mali sa isip mo at sa puso mo, in denial ka pa, dinideny mo pa, tinatago-tago pa. Ang susunod po, huwag pagtakpan. Hindi mabubuo ang repentance pagka masyado kang ma-pride na. Kaya nga po ang Day of Atonement, humbleness ang sinusulong. Kasi it takes humbleness na lumhod sa Panginoon at sabihin, Lord, nagkasala po ako. Marami po kasing tao, hirap sa ganyan eh. Hirap umaming nagkamali. Mga kapatid, hirap po ba tayong umamin na nagkamali tayo? Maraming taong ganyan. Di ba nagkamali na, ayaw pong umamin. Ayaw pong magpakumbaba. Sa harapan ng Panginoon, di pwede yung ganun. Pag nagkasala tayo, huwag nang pagtakpan. Amining nagkamali tayo. Be humble enough to acknowledge that you made a mistake. Tandaan po natin, hindi may tatama ang isang pagkakamali kung hindi ka aaming nagkamali ka. Hindi naman po kabawasan sa atin, nagkasala na nga tayo. Huwag na natin pagtakpan. Aminin sa harapan ng Panginoon. Pwedeng sabihin na, Panginoon, nagkamali po ako. Nagkasala ako, O Diyos. Pagpapakumbaba po tawag dyan. Tawag dyan, confession. Pero after you confess, doon po papasok yung, pagkatapos umamin, papasok po yung tinatawag na humingi ng tawad. Kasi po ang pag-amin at paghingi ng tawad, magkaiba pa. Hindi lahat ng umaamin, humihingi ng tawad. At yun pa po, yung mga, ano ba tawag doon? Proud pa nagkamali sila. Inamin na nga, pero hindi humihingi ng tawad. Walang remorse eh. Yung mga, magkamali ko, gawa ko. O nano. O, di ba umaamin, pero hindi humihingi ng tawad. There are many people like that. Yung alam nilang mali na, umamin na nga sila, pero proud pa sila.
ang sinasabi po natin dito, aamin at hihingi ng tawad. Marami po ganyan eh. Inaamin ng urakot, proud pa. Tapos, pinipilit pa yung ibang gayahin sila. Wala mo, di mag-enjoy tangin eh. Kayo rin gawin nyo. Makanya lapura nga lawa. Pero sa atin, hindi ganyan. Alam mong mali, ihingi ng tawad. Yung paghingi po ng tawad, repentance ang tawag po doon. After ng confession, you repent. Confession is pag-amin. And then you repent. Sabi po ng Bible, Acts chapter 3, verse 19. Repent then and turn to God so that your sins might be wiped out. Nakuha po ninyo? Ang kabayaran po ng kasalanan, ginawa na ng Panginoon. But the Lord is waiting for people to repent. Sabi po kasi dyan, we need repentance and we need to turn to God so that our sins may be wiped out. And times of refreshing may come from the Lord. Yan ang sabi po ng Bible. That's how important repentance is. Mga kapatid, ang repentance po, pag tinignan natin sa original nitong salita, ang kahulugan ng repentance ay regret or remorse. Ang kahulugan daw po ng repentance is a change of mind. Pag walang pagbabago ng puso at isip, walang repentance na nangyari. Nakuha po ninyo? Ang repentance po, hindi lang basta sorry na salitang lumabas sa bibig. Ito po ay kasama dapat yung desisyon ng pagtalikod. Pag lumabas lang sa bibig mo, sorry, pero wala kang, hindi make up ang mind mo, hindi ka nagkaroon ng change of mind at hindi ka tumalikod doon, wala kang planong tumalikod, wala kang planong gulutan me. Iya po repentance ito. Yan po yung meaning na ng repentance, dapat there's a change of heart and a change of mind. True repentance leads a person to say, Lord, I have sinned. And prove it with a 100-degree change of direction. Dapat ganun daw po ang repentance. Repentance requires true brokenness. Repentance is not just asking the Lord for forgiveness with the intent of doing it again. Dapat wala ka ng intention na balikan mo yun. Repentance is an honest, regretful acknowledgement of sin with the commitment to change. That's repentance. May commitment na kasama ang repentance. Kahit po sa pag basta sorry, pag sorry po may commitment na kasama. Pag nag-sorry ka, dapat committed ka na hindi mo na gagawin ulit. Ganun po kasi yung repentance. Turn to God, turn away from our sins. Repent, yan ang sabi ng Bible, so that our sins may be wiped out. And times of refreshing may come from the Lord. I think po, lahat ng tao gusto naman yung ma-refresh tayo. No? Speaking of refreshing, ang buhay po dito sa mundo talagang mahirap. Maraming mga pagsubok. Kailangan natin ng times of refreshing from the Lord. Manggagaling lang yan. Masusumpangan lang po natin yan yung preskong pakiramdam pag alam mo pong maharap ka sa Panginoon at wala kang bahid. Not because you are perfect, but because lininis ka ng Panginoon. Yung pong pakiramdam na ganon. Well, I think po, doon ka makakatulog ng masarap saka mawawala lahat ng worries natin. Yan po ang meaning ng Yom Kippur, mga kapatid. I would just want to end this message po sa isang invitation. Hindi po natin gagawin ito ngayon. Of course po, we will start it today, pero hindi po yan, we will start it now, but hindi po yan magtatapos ngayon. Ngayon lang sa oras na ito. I encourage everyone po, since we are remembering yung pong tinatawag na Day of Atonement, and usually po this day is a day of repentance. Pero syempre po, of course, it's still your decision. But I encourage everyone po to set aside some time within this day, hanggang mamaya, to pray and to check ourselves. Magpakumbaba po. Sasabayan natin ang mga Israelita. Kalugod-lugod yan sa paningin po ng Panginoon. I encourage you to talk to the Lord,
Without any pretensions, pakitanggal po lahat ng maskara pag umaharap sa Panginoon. Huwag na pagtanggol ang sarili. Basta come as you are. And then, you talk to the Lord. Tanungin po natin ng Panginoon, baka may nakikita siyang mga bagay na karumihan pa sa atin. Sometimes kasi we think we are okay eh. Pero kapag tinanong mo ang Panginoon at nanalangin ka, ipapaalala niya sa atin ng mga bagay-bagay. At kapag may pinaalala ang Panginoon sa atin, hindi naman po ito para lumungkot tayo at makita natin ang sarili natin na hindi tayo karapat-dapat, which is totoo naman talaga hindi tayo karapat-dapat. Pero hindi po ito para pababain yung moral natin, kundi para ano lang po, masumpungan natin sinasabi ng Bible na times of refreshing. So, the Lord wants to clean us. So, it is a day or just parang take time na kahit ano lang po, minuto lang. Maybe around 10 minutes, 15 minutes to pray to the Lord. Yung pong kayo lang ha. And then let's just confess. Alam ko po sa mga Catholics niya, nasanay naman po ang marami. Sa mga Katoliko, nagko-confess sa pare, no? Pero this time, Bible tells us, Jesus always listening, so we confess to the Lord. Kausapin natin ng Panginoon. Yun po, yung aminin, Lord, nagkamali po ako dito. Kasala po ako. Alam ko pong alam ninyo. Actually, alam naman ng Panginoon lahat ng yan. But napakaganda pa rin that there is a confession na nangyayari. Tapos after confessing, Lord, gusto ko pong maituwid ang lahat ng ito. Gusto ko pong malinis ako sa inyo pong paningin. Hindi po sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos. Yun ang focus natin, di ba? So, walang malaki, maliit na kasalanan ang hindi kayang linisin ng Panginoon. Kaya, in fact po, malaki ang kabayaran. Walang kasalanang napakalaki, nalalaki pa sa binayad ng Panginoon. Masyado ng malaki ang kabayaran. Sasapat yan sa atin pong mga kasalanan. Buhay ng Panginoon ang ipinambayad niya. So, kung nag-aalangan ka man, masyado ng malaki, ang kasalanan ko, hindi na ako makalapit. Ano po yan, hindi yan totoo. The Lord is inviting us. In fact po, ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng araw ng Day of Atonement. Galing mismo sa puso ng Panginoon. Bala mo po sabihan na siguro, Lord, gusto kong maging malinis ang aking mga anak. Kaya ito ang gagawin ninyo. Kaya it speaks about the heart of the Lord na gusto po niyang makita tayong malinis sa kanyang harapan. So we will be starting it now, pero syempre po marami tayo dito. I encourage everyone na diyan pong po naman bayo ko matuntun. Basta makapag-set aside kayo na time. Magpa-excuse ko para pamilya yo. Magkulong ko pa kay kwarto mo. O kaya nung ala ko pong kwarto, king banyo, pwede rin. Itang alang manistorbo. Basta talk to the Lord. Para po hindi, para maging masulit natin ang araw. At magawa natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Let's all pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po sa pagpapaalala ninyo sa amin. Unang-una ng pagnanais ninyo na kami ay patawarin sa aming mga kasalanan at linisin sa lahat ng aming mga karumihan. Salamat sa pagpapaalala po ninyo na ikaw na ang gumawa ng lahat. You have made arrangements, Lord, para kami po, Panginoon, ay makasumpong ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Maraming salamat sa pag-aalay mo ng iyong sarili. Ikaw ang tumayo bilang aming high priest. Ikaw din, Panginoon, ang tumayo bilang handog, Panginoon, sa kabayaran ng aming mga kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito. Alam ko po, marami sa amin alam na ito noon pa man. Pero we want to thank you for reminding us again of these things. Salamat po for reminding us of your desire to cleanse us. Kinikilala po namin ang pagnanais ninyong linisin kami, Panginoon. Kaya ang dalangin ko sa buong araw na ito, maging mabunga ang araw na ito, Panginoon, sa aming lahat.
Mapagpalang bawat isa ng times of refreshing na tinatawag po ninyo, sinasabi ninyo, na nagmumula po sa repentance po namin. You will dedicate a lot of time to you, Lord, this day. At ang panalangin namin, Panginoon, ay tunay na makatagpo ka ng bawat isang tatawag sa inyo ngayong araw na ito. Dalangin ko bilang yung lingkod, sa lahat po ng naririto, sa lahat ng nakikinig, sa kanilang mga pananalangin gagawin hanggang mamaya, dalangin ko, Panginoon, maranasan ka po ng bawat isa. Maranasan nilang yakap po ninyo, Panginoon. Maranasan naming lahat ang paglilinis po ninyo. We want to be holy. We want to be clean. Dahil alam po namin, you are holy, Lord, at wala kang bahid. Kaya, we just want to be like you, Lord. We thank you. Ngayon po, patuloy lang kami aalala sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa amin through our Holy Communion. Kami po, Panginoon, ay naririto. Dalangin namin ang aming gagawin makapagbigay ng kapurihan sa inyo. We give you all glory and all honor. This we pray in Jesus' name. Amen.